Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, tumistigo na or tumistigo. Lagot Palacio, lahat nagulat dito. Nako, yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, nako ito nga pag-usapan po natin itong si Saldico, no? At planong kasuhan din ni Remulla itong si Saldico mga kababayan, pero eto, unahin na po natin itong sinasabi po dito sa Ang Balita Ngayon. Ayan, ito mga kababayan. Sabi po kasi dito sa Ang Balita Ngayon, Saldico handang maging state witness sa impeachment versus PBBM. Nako, ito po mga kababayan ay inanunsyo. Ang anunsyo ay sinapubliko ni dating Kongresista Mike Defensora na nagsasabing handa si Ko na tumistigo bilang bahagi ng reklamong isinusulong ng grupo ng mga retired generals at dating opisyal ng gobyerno laban kay Marcos Junior. Abayan mga kababayan So meaning mga kababayan, no? Yung mga retired generals natin ay maybe nakausap na itong si Saldico. At para tumistigo, no? Dito kay President Bongbong Marcos Jr. sa impeachment po nila inihain nila, no? Pero ang problema nga lang mga kababayan, no? Ang problema nga lang po dito, hindi po kasi tinanggap. Okay? Yun lang ang problema. Ito, pakinggan po natin si former Congressman Mike Defensora. Kasi hindi po tinanggap yung impeachment complaint nila mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin bago natin pasadahan si Remulla. Well, una sa lahat, si Atty. was kind enough to come here and sabihin niya na hindi niya kaya tanggapin. So, ito opisina to kasi hindi naman tao Ba't na office? Sa sarili ng pala, sila tanggapin talaga. And ito papakita lang na talagang gawin na ako ng impeachment at kalokohan sa gusto nilang babuyin ang ating proseso ng saligang batas sa impeachment. Ito lang ang pagkakataon ng tao magreklamo, hindi pa pumayagan. Ayon kay Mike Defensor, hindi pa umano opisyal na natatanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay PBBM. Anya, mahalaga ang formal na pagtanggap bago ito maituring na valid at makapag-usad sa tamang proseso. Kaya't sa ngayon ay wala pang aksyong ginagawa ang Kamara kaugnay ng naturang issue. Well, una sa lahat, So yan mga kababayan, hindi pa po tinanggap ng Kamara. Sabi nga po kanina ni Mike Defensor, eto yung pagkakataon, no? Pero hindi pa tinanggap ng Kamara. So ano ba ito? Meron ba kayong pinipili ng mga inihahaing reklamo? Kasi pag kay Vice President Sara Duterte mga kababayan, ang bilis ninyo. Mabilis pa kayo sa 4:00. Sing bilis nyo ang kidlat kung gumalaw, no? Pero pagdating po dito sa ating presidente, at saka valid naman po yung kanilang impeachment complaint, bakit hindi po tinatanggap ng House of Representatives? Diba? So yun lang ang problema. Kahit sabihin pa po natin, sige, magwi-witness si Saldico. Pero ang problema nga, hindi uusad, diba? Hindi uusad yung impeachment na yan kasi hindi naman tinatanggap mga kababayan. So parang useless lang At saka eto pa, nako po ito naman pong si John Vic Remulla. Sabi po dito ni John Vic Remulla mga kababayan, no? 10 years ago pa lang, 10 years ago pa lang, may passport na siya. Ang tinutukoy niya po ay si Saldico. So, maghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older
para yun ang ifa-file namin sa kanya kay Saldico, mga kaubayan. Criminal talaga. May escape route. May escape route. Siya alam niya talaga paano tatakas. No? Teka lang mga kaubayan. Sabi ni Saldico, pinagbakasyon siya. No? Sino ba yung nagsabi na na pinagbakasyon siya? Si Saldico mismo, di ba? O pinapunta siya sa ibang bansa. At tinawagan pa nga si Saldico. Sabi na, diyan ka lang muna, pre. Panyero, diyan ka lang muna. Kami na munang bahala rito. Di ba? Parang ganun yung context. Di ba? Teka lang, sabi po dito ni John B. Cremulya, maghahanap kami ng kaso. Aba, ibig sabihin mga kaubayan, ano ito? May planting of case na naman. Magtatanim ba kayo ng kaso 10 years ago? Dito kay Saldico. At saka, duda ako dito. Okay? Dito sa sinasabi nilang 10 years ago. Kasi, 10 years ago, mga kaubayan, no? Ano na ba tayo ngayon? Kasi, di ba, 2016 to 2026. Okay, 10 years ago nga. Si Pangulong Duterte po ang presidente. Are you trying to imply na may kinalaman na naman po dito ang mga Duterte? Kasi hahanap kayo ng kaso 10 years ago, mga kaubayan. Hahanapan na naman po nila ng butas si Saldico. Sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, di ba? Kapag ako ang kaaway, parang ganito yung yung context ng pagkakaano niya. Sabi, no? Kung ako, di ba, ang kaaway ko sa politika, ay hahanapan ko talaga ng pag akong may nasa kapangyarihan, hahanapan ko ng problema. Ito, mukhang hahanapan po nila ng problema. Si Saldico, 10 years ago. At si former president pa po ang Pangulo, mga kababayan. Malamang, ang iisipin natin, whether or not, pero iisipin na rin natin, no? Nako, idadawit na naman dito ang Duterte. Ayan ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito sa caption, mga kababayan, Dean Chase, nilabas totoong sakit ni PBBM. Nako, PBBM namamaga ang bituka. Aba, ito mga kababayan, pakinggan po natin si General Macanas ng The General's Viewpoint. Pasok. Update ito tungkol sa pabalitang sakit ng Pangulo. Pamamaga ng bituka dahil sa diverticulitis, maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet. Nako, delikado ito. Matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay may diverticulitis, ipinaliwanag ng mga doktor na ang naturang kondisyon ay pamamaga ng bituka na sa ilang kaso ay maaring mauwi sa pagdurugo sa puwet kung hindi agad nababantayan. Samantala, pinansilan ng Pangulo ang kanyang nakatakdang biyahe sa Ilocos Norte ngayong Biyernes, Enero 23, upang magpahinga at manatiling minomonitor ng kanyang mga doktor. Ayon sa PCO, bahagi ito ng pag-iingat matapos dumaranas ng diverticulitis ang Pangulo noong Miyerkules ng gabi at nagpalipas ng magdamag sa St. Luke's Medical Center. Dalawang aktibidad sana ang dadaluhan ni Pangulong Marcos sa Lawag City. Ang inaugurasyon ng Lawag International Airport Passenger Terminal Building at ang paglulunsad ng PBBM Gabay ng Bayan program, subalit hindi na ito itinuloy alinsunod sa payo ng mga doktor. Nauna nang sinabi ni Claire Castro
na sumasailalim lamang sa medical observation ng Pangulo bilang precautionary measure matapos makaranas ng discomfort at na maayos at nasa maayos na at stable na kondisyon na ngayon. Ano ang diverticulitis? Ang diverticulitis ay nangyayari kapag ang maliliit na supot o diverticula sa dingding ng bituka ay namaga o naimpeksyon. Kapag lumala ang pamamaga, maaring masugatan ang lining ng bituka na posibleng magdulot ng pagdurugo sa puwet, matinding pananakit ng tiyan, lagnat o impeksyon. Ayon sa mga eksperto, stress, sobrang trabaho, puyat at edad ang ilan sa mga karaniwang trigger ng kondisyon. Gate ng mga doktor, ang diverticulitis ay karaniwang manageable at hindi agad delikado sa buhay basta't nasusunod ang pahinga, gamutan at monitoring. Pinapayuhan ang publiko na kumonsulta agad sa doktor kung makaranas ng pananakit na tiyan, lagnat o pagdurugo sa puwet. Samantala, tiniyak ng Pangulo ng Palasyo na ipagpapatuloy ng Pangulo ang kanyang mga tungkulin matapos ang sapat na pahinga kasabay ng pagtuloy na pagbibigay ng beripikadong update sa kanyang kalagayan. Okay, so Pero ito lang, bigla akong naisip mga kababayan. Paano kung lumala, no? Paano kung lumala itong diverticulitis, no? Oh, yan. Paano kung lumala po yan, mga kababayan? Sabihin talagang lumala. For example lang at hindi na makapagtrabaho ang presidente dahil masakit ang tiyan, di ba? Pag masakit ang tiyan mo, parang hindi ka talaga komportable magtrabaho. So, pag hindi na makapagtrabaho ang presidente, papalit yan. Siyempre, yung vice president, mga kababayan. No? Kaya kailangan talagang malaman ng taong bayan kung ano talaga ang totoong kalagayan, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi marami ang excited, di ba? Aminin man natin sa hindi, talagang marami pong excited, no? Hindi po magurgur ang Pangulo kung di pumalit si Vice President Sara Duterte bilang presidente. Para naman magampanan, di ba? Ang ng maayos, okay? Ang pagiging presidente. Kasi kung may sakit ka, parang siyempre uunahin mo muna yung sarili mo, lalo na kayo mga hinayupak ng mga lalo na pag mga kurakot, di ba? Ano saying na kurakot? Pero ganun ang lumalabas eh. Lalo sa mga kurakot, siyempre, di ba? Magkakasakit yan eh. Oo. Kita nyo, si Saldi ko, di ba? Nagpagamot lang sa pero kurakot yun. Diba? Si Romualdez, nang nabuko na, sumakit rin, nagkasakit rin. Si Romualdez, nagkasakit rin. Eto, lang tayo, nag-i-speculate lang tayo mga kababayan. Di kaya malapit nang mabisto na sila po ay talagang mastermind. At ngayon pa lang ay pinaghahandaan na. No, para masakit to, kailangan operahan sa Amerika. Aray ko po. Ngayon pa lang, syempre, kailan ka magpe-prepared? No? Kung nandyan na, hindi, ngayon pa lang mag-prepare na kayo ng mga sakit ninyo, kung anong mga sakit-sakit ninyo. Para pag nandyan na po ang oras, ready to fly na, di ba? O operahan sa Amerika. O kung saan mang lupalop ng mundo. Ganun talagang speculation ng taong bayan, no? itong sinasabing sakit ng Pangulo na verticulitis. Verticulitis. Sandali, nakalimutan ko. Diverticulitis. Ang nag-announce niyan, si PBBM lang. Hindi yung mga doktor na nag-examine sa kanya. Ang tanong, yan ba ang totoo niya talagang sakit? Baka dinadivert nila ang publiko sa tunay niyang sakit. Okay, bakit ko na sinabi na baka dinadivert lang? Kasi, I don't know how true ito si Dean Chase na mayroong kontak
sa loob ng palasyo, nagpalabas siya ng screenshots o resibo. Yung taga-palasyo mismo. Basahin ko sabi ni Dinches, diverticulitis daw, colon issues, question mark. Meron bang bituka sa dibdib? Baka nalipat lang sa kakapatira mo sa puwet. Ito yung text ng kanyang Pinas ng Malacanang. We still don't know, sir. But everyone in the wing or sa palasyo, he started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. Clutching yung discomfort. Ganun ang unang report. So, ibig sabihin, discomfort, mahirap makahinga. So, response ni Din. So, what was it? Sayang, di natuluyan. According po sa findings KFIB po, atrial fibrillation, arrhythmia due to chronic insomnia. Ito yung sinasabi ni Dean Chase according to his source sa loob ng Malacanang. Atrial fibrillation, yung arrhythmia, yung irregular yung beating ng puso. It's either very fast. So, nagpapalpitate na mga kababayan. Insomnia. Di ba? Sabi kaya may narinig ako insomnia. Insomnia. Hindi na yun makatulog eh. Di ba? Sabi ka na paano kung nag-ano sa dibdib. Kasi nga po nagpapalpitate na yan mga kababayan. Alam nyo naman pag nasobrahan kayo sa mga ganyan, no? Kung magkape nga lang tayo, kaunting ano lang yan, di ba? Sometimes nagpapalpitate din. Kung puro pa kaya, diba? Nagpapalpitate na mga kababayan, delicage na po ito Delicage na po ito. Or it's either very slow. Yun ang pinapalabas ni Dean Chase. And I don't know kung alin ang totoo, diverticulitis na pwedeng magresolda sa pagdurugo ng puwet o atrial, mahirap atrial fibrillation. So, maging ano pa man, no? Either way, mga kababayan, ang may sakit po ang Pangulo. Yun po ang kahit ano pa man dyan, maging pagdurugo mo yan sa bituka or sa, di ba? Ang totoo po, may sakit po ang Pangulo at ito po hindi maganda sa ating ekonomiya. Di ba? Hindi ito maganda para sa ating gobyerno. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. Yan. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.